Alleluia, 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 Alleluia. Sa puon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamumungang malwalhati. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo na pararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo na ng Pasko ng muling pagkabuhay at patuloy ang mga paalala sa atin ni Jesus Nazareno. Narinig natin ang kaniyang paalala at pahayag sa araw na ito. Siya ang tunay na puno ng ubas. Ang ating Diyos Ama, ang tagapangalaga, at tayo
ang mga sanga nito. Idinugtong pa ni Jesus Nazareno, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakapit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Maganda pong pagnilayan natin kung kamusta na ba ang ating pananatili o pakikipag-ugnayan o relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sabi po ng isang lumang commercial, para kanino ka ba bumabangon sa umaga? Para lang ba sa iyong anak? Para sa iyong kaibigan? O sa hindi mo kakilala? Para ba sa bata? O sa isip bata? Para ba sa marami? O para sa sarili? Para hindi ka lang basta gumising sa umaga, bumangon ka ng may dahilan. Dahil pag tinulungan mong bumangon ang isang tao, parang buong bayan na rin ang tinulungan mong bumangon. Kapag may Diyos ka sa iyong buhay, masarap ang gising mo bawat umaga. Uulitin ko po, kung mayroong Diyos na kinikilala at ikaw ay nakikipag-ugnayan sa iyong buhay, masarap ang gising mo bawat umaga. Mahirap manatili sa Diyos kung wala tayong kaugnayan sa Kanya. Paano natin masasabing nananatili tayo sa Diyos kung hindi naman tayo marunong magdasal? Paano natin masasabing nananatili tayo sa Diyos kung hindi naman tayo palagi ang nagsisimba at hindi naman natin siya naaalala? Naaalala lang natin kung tayo'y may kailangan at hinihingi. Paano tayo makakapanatili sa Diyos kung hindi naman tayo gumagawa ng mga mabubuting bagay? Paano tayo makakapanatili sa Diyos kung hindi naman tayo marunong magmahal at sarili lang natin ang lagi nating iniisip? Paano mo masasabing nananatili ka sa Diyos kung sa bawat paggising mo sa umaga, ang una mong iniisip ay iyong mga gadgets, ang iyong kayamanan, ang iyong sasakyan, at ang iyong mga bisyo sa buhay? Paano mo masasabing nananatili ka sa Diyos kung takot ka namang magpasan ng krus ng pagsasakripisyo at pagmamalasakit? Paano mo masasabing nananatili ka sa Diyos kung ang laman ng iyong puso at kalooban ay upang higitan at pagsamantalahan ang iyong kapwa at mga taong nakakababa sa iyo? Paano mo masasabing nananatili ka sa Diyos kung ginugugol mo ang lahat ng iyong oras at panahon para lang sa iyong hanap buhay, sa iyong negosyo, at sa iyong pansariling katanyagan at karangalan? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, madaling sabihing nananatili ka sa Diyos. Subalit mahirap ipakita sa gawa na tayo'y nananatili at nagmamahal sa Kanya. Sa atin pong makabagong panahon, tila baga maya't maya ang dami ng problema at dami ng ating alalahanin bilang mga tao.
Sa totoo lamang po, sa normal namang pag-iisip, walang sino mang tao ang nais magkaroon ng problema, inaalala at iniisip sa buhay. Wala sa atin gusto ng paghihirap. Wala sa atin gustong malungkot. Pero ang paalala lagi ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, huwag tayong matakot sa mga pagsubok, sa mga problema, at anumang unos ng buhay. Dahil ang bawat paghihirap natin ay may katumbas na kaginhawahan kung tayo'y nakaugnay sa Diyos. Ang bawat pagdurusa natin ay may katumbas na paglaya basta kumapit lang tayo sa Diyos. Ang bawat kapighatian natin may katumbas na kalayaan basta ang habilin ni Jesus Nazareno, manatili tayo sa Diyos. Uulitin ko po, manatili tayo sa Diyos. Kaya nga ang tanong, Father, sa paanong paraan po kami makakapanatili sa Diyos? Simple lamang, kung tayo po ay buong pusong magtitiwala na ang Diyos patuloy na kumikilos sa ating buhay, anumang bigat ng ating pinagdaraanan, alam natin, makakayanan natin iyon sapagkat tayo'y nakaugat sa tunay na puno ng ubas. Dapat ang pananampalataya natin hindi nababawasan kahit tayo ay sinusubok ng panahon. Sabi nga nila, ang problema at pagsubok sa buhay parang bagyo lang. Magdaraan lang yan sa iyong buhay. Hindi yan magtatagal dahil ang bagyo, kahit anong lakas, titigil at titigil, matatapos at matatapos din. Kaya't huwag mong ibaling sa problema ang iyong puso at atensyon. Ibaling mo ang iyong puso at kalooban kay Jesus Nazareno. Dahil ang problema, hindi yan darating para pahirapan tayo. Ang problema, dumarating para matuto tayo at mas lalong lumalim ang ating pananampalataya at pananatili sa Diyos. Dahil sa mga pagsubok, mas nagiging matibay ang ating puso at kalooban. May aral na pwede tayong matutunan sa bawat hamon sa ating buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan kahit anong lalim ng pagsubok, ang pag-asang hatid at kaloob ni Jesus Nazareno kailanman hindi mauubos. Huwag nating sukuan ang problema. Piliin natin ang magtiwala, ang magmahal, at manatili sa ating Diyos. At huwag na huwag po nating titipirin ang ating pananatili at pagmamahal sa Diyos. Dahil ang pagmamahal hindi tinitipid, ang pagmamahal ibinubuhos. Dahil sa pamamagitan ng pagmamahal na ito, nakikilalang tayo ay tunay ngang sanga ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin
ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.